그 굿즈 있잖아. 옷걸이요. 이따 콩자루 있잖아. 내가 옷 갈아입도 안 하잖아. Hello guys, so dito tayo sa hospital waiting area ready for endoscopy. Maaga tayo for 1 hour ahead. So andyan mga kasama ko, mas nauna sa akin. So launa kami nandito. Tapos mga alas 2 yung schedule. 1:30 kukunan daw ng check ng ihi, tapos blood and then siguro kasi break time nila break time, inagahan lang namin. So papasokan nila yung yung hands natin ng hose with camera. Also yung bunganga natin, doon nila mati-check yung internal natin kung may mga negative results, kung pwedeng maagapan, ganun. Ano man ang nararamdaman na kailangan agapan o maoperahan, ganun. Kaya kailangan i-check, kaya kami nagpa-schedule. So after this, update ko kayo guys ng ng pangyayari o ganun. Meet natin yung doktor, ready na kung anong sasabihin. Pinatulog ako pinatulog tapos saka ginising, hindi ko na ramdaman. Dati kasi lang, natulog ako, tinitingnan ko pa yung computer. Ngayon pinatulog ako, kaya tinusukan ng dextrose, tapos may nilagay sa bunganga para hindi masakit, para pag ipasok yung camera dire-diretso. Tapos tinignan din ng injection sa tiyan. Ngayon kung ano ang result dun sa kanina, sasabihin ng doktor. Then second time ko, nanibago ako. Tapos pagbaba pala, mahihilo ka. Pag may mga nararamdaman sa tiyan, dapat magpapaganito. Kasi ito yung mga start ng mga colon cancer, yung mga hindi nakakatae, ganyan. Tuloy ko ulit mamaya guys. Yun yung nakikita nyo yung black doon. Yung papasok nila sa bunganga, nakikita nila kung may sakit sa goiter na kailangan operahan, ganun. Itong matanda, wala daw natanggal. So ayaw ng doktor i-video yung result ng ano daw ginagawa ko. Ante, ayaw niya. Ba't kaya? Ayan guys, so natapos na tayo ng ginagawa ng ating tiyan ko. So palabas na tayo guys. Palabas na tayo kasi tapos na tayo. So sa awa ng Diyos, naman, may tinanggal silang dalawa na maliit. Tapos okay lang naman daw. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga prayers nyo sa concert. Kung pwede ulit daw, balik daw ulit lang after 4 years. Kasi kailangan chinecheck nga kasi yung yung tiyan, kung ano-anong mga laman-laman, pag may mga naiiwan. So magbabayad muna asawa ko. Pinapakita kanina yung in-interview ako, pinapakita yung tiyan. Pinipicture ko, ayaw niya, ayaw ng doktor. Pinakita ko sana yung meron daw silang hindi naman daw, wala daw naman operahan. But is wag ganun, medyo kumpante ka rin naman. Hindi pa sasabihin na may stage 3 ka na, may kasi meron kasi ang hirapan tumae. Sinisisi ko yung almoranas, tapos ipa-check up ko
Okay lang naman daw. Hindi pa naman pang ano. Kaya mahirap talaga. Minsan nakukuha nga sa pagkain-kain. Lalo na pag matigas ang tae. Matigas mga kinakain ng karne, ganyan. Tapos tatae. Konti-konti ang tubig dahil sa pwesa. Hindi natutunaw. Kaya magandang maraming kainin na probiotics. Mga malalambot. Kasoy. Avocado. Mani. Mga isda-isda. Tapos white rice. Sana wala akong diabetic. Mga 2 weeks pa daw baka darating. Ang in-explain lang kanina yung result ng tiyan yung pag nila. Natulog ako guys eh. Pinatulog ako. Tinusukan sa puwet ko para hindi masakit. Tapos nung nagising na ako, tapos na. Pero nararamdaman ko pa. Second time ko ito parang medyo mas okay. Yung una kasi parang grabe, parang lumaki masyado itong leeg ko sa winisik na gamot. Pero ngayon naman, ang ginawa, may piniunom silang liquid, okay lang naman. Tapos dati pinagsabay. Pinasok yung sa may bunganga, tapos sa puwet. Tapos nakaharap ako sa computer. Ngayon hindi eh. Inuna muna ulit sa puwet. Tapos mamaya pinasok nila sa bunganga. Kinakagat yun dapat yung camera sa bunganga. Akala nila siguro may pustiso ako. Sabi ko, akala ko live. Sabi nila, wala daw. Kailangan daw matulog. Kasi hindi nila sure kung hindi mo kaya ng gamit, maggalaw-galaw ka. Kung matusok, mahirap din. Kasi sensitive yung mga tiyan. Naalala ko tuloy ang kapatid ko dahil siya, ang tawag nun, dahil sa balak tanggalin sa may pwede yung mga bato-bato, nagkaroon ng komplikasyon. Doon tuloy ang kinamatay niya. So hanggang doon muna guys. Update ko muna mamaya kayo. Ako CR muna ako guys ha. Nakapila yung asawa ko. Magbabayad siya ng bill. 1,000 plus yata. Ay, buhay. Mahirap. Mahirap din guys. Makapanghina sa yung hindi ka kumain mula alas 7 hanggang ngayon. Tapos iinom ka ng tabletas para tatae ka hanggang sa malinis. Hindi ka naman masyadong nagutom ngayon. Ewan ko, maganda rin yung gamot na yun. Tapos nung pinagtulog na ako, kahit nilat na ako, hindi pa ako pinapababa. Yung pala pag bigla mahihilo ka. Malakas siguro kasi yung dextrose dun na nilagay yung gamot. Dati kasi hindi ako natulog kasi first time, mayabang pa ako. Gusto kong patunayan kung ano ba yun. Tapos steady lang yung naman camera sa loob, pero yung pagtanggal nila ng yung parang namuo na pagkain na pwedeng maging nabato, tapos sirain niya yung intestine mo doon. Dalawa daw kinuha nila. So suggestion nila guys, at least after 4 years ulit nakabalik, tingnan nila ulit kasi naaayon yan sa mga pagkain na nakakain natin, lalo mahilig tayo sa maalat, matigas, mas bihira pa na tubig. May kakilala ako na nagkaroon ng colon cancer stage 1. Sabi ko anong naramdaman niya nung paano siya pa-check up ng ganito. Sabi niya mahapdi nga, tapos hindi rin siya nakakatae. Hindi rin siya nakakatae. Ayun, kinat daw yung intestine niya. So after ng pagkakat ng intestine, tinahi nila. Okay naman so far sa awa ng Diyos. May 1 year na rin. Nagkikemo rin siya. Pero yung auntie ko kasi noon na merong problema sa intestine, guys, pinutol, pinalitan ng silicone siguro. Tapos nung natunaw yung silicone, parang nagkaroon ng problema. Ay, hindi pala. Minok ko daw tinalian. Talian siya, paano dadaan mong pagkain? Siyempre, babalik sa mga doon siya naghirap. Kaya, bawat kain niya, nasusuka hanggang sa pumayat. Kasi ayaw niyang kumain. Diba kasi ang feeling mo pag tumatay ka na hindi ka makatay, diba?
Sana pinutol na lang lagyan ng hose. Minok ko. Pag tinalian, stagnant yung pagkain. Itong kakilala ko, pinutol daw, pinagdugtong, tinahi. Kaya nakikemo siya. Tapos chinecheck kung nagkaroon ng infection. Siyempre, kaya maganda dapat mga ganun. Mas maganda yung putulin, tahiin kaysa yung dugtungan. Kasi minsan, yung idudugtong, siyempre, hindi sila match doon sa napakalambot na skin, di ba? Sabi ko kanina nasa ako mag-isa ako, sabi ko, maala ka na Lord kung ito na yung huli-halian na hininga ko, kasi ikaw lang naman ang may kasi patutulugin ka. Yung mga iba kasi pag uminom daw ng gamot pang patulog, minsan hindi na nagigising, kaya yun din ang advantage. Pero salamat sa Diyos, salamat sa mga concern, sa pagmamahal. Thank you for watching. Kaya ako nag-post ng ganito, guys, para talakayin yung importance ng endoscopy. Nedyang nisig yung ang tawag nila dito, kung saan papasokan ng camera sa loob ng intestine, tapos papasokin din nila sa bunganga para makita kung may goiter ka, whatever. So nung umpisa, kinuhanan ako ng height, dugo, tinisting yung mata, yung BP ko kung mataas o mababa, kasi kung mataas hindi pwede. Tapos kinuhanan nila ako ng dugo, doon makikita nila kung iba pang sakit mo, kung may diabetic, ganyan. Dito kasi pag mayroon kang binabayarang health insurance, pag kunin mo yung mga babayaran mo natin dito, ibabalik nila. Yun din ang ginaganda. Minsan lang naman sabihin mo magbayad ka ng health insurance mo, hindi mo magagamit dahil hindi ka naman napunta sa hospital. Hindi ganun. Mas mura kasi, tapos ibabalik pa. Ganun. Kaya ito, pinuha ng asawa ko yung mga resibo. Babalik niya sa binabayaran namin na ang tawag health, PhilHealth sana. Kasi binabayaran ko sa PhilHealth mga almost 5,000 a month. Masarap kung may trabaho ka, kung wala, yun masaklap. Mahirap yung hanapin. Kasi nga, may bukol-bukol tayo sa suso. Maging just in case na maging cancerous. Malaki ang bayad pag cancerous. Kaya pag may pugong ka, ililis nila. Tapos, kasi naranasan ko na biopsy sa bukol-bukol ng dede. Tapos sabi, okay lang naman, kaya sa awa ng Diyos. Pero kung mapabayaan dahil sa pagkain, sobrang pagod, hindi ko lang alam. Nanalig na lang tayo sa Diyos. Kasi nga kahit ano mo pa, kung oras mo na, kahit nakaupo ka lang, bigla ka nang matumba. Ganun pa man, guys. Salamat sa pagsubaybay, tsaka sa pakikinig. Thank you to all of you, especially my followers. Tapos yung mga gustong mag-follow pa, maraming salamat. Kwento-kwento ito ng buhay-buhay dito sa Korea. Sa atin kasi dahil walang pera, kahit anong nararamdaman, herbal, pag hindi na kaya, basta na lang mamatay. Hindi naman natin maiwasan yun. Mamatay din naman tayo. Kaya lang may mga anak kung pwede makita pa na lalaki sila, they can legal long, gano'n, di ba? Yung may trabaho, mag-asawa. Pero nakakaiyak lang ba? Pero kung ano ang decision ng Diyos, ano mangyari, ready pa rin tayo lahat. So hanggang ganun lang, guys, ha. Thank you for watching and God bless. Ayan, guys, so papunta na kami sa sasakyan kasi tapos na. So galing kami dyan. Hindi pa naman ako gamot gising, hindi pa naman ako gutom dahil sa gamot siguro. Pero manghihina ka nung ganun ang endoscopy. Nedyang nisig yun. Pero maganda pag naagapan, nababawasan ng mga bato-bato sa loob ng ating
intestine. Kaya kung mapapabayaan daw kasi mga yun lalaki, tapos pwede niyang magkaroon siya ng galis, di ba, doon sa ilalim ng ano. Ayun, kaya yun ang mahirap. So far, sa awa ng Diyos, maganda naman ang kinatnan. Yung result ng blood, kung mayroon akong diabetes, yun ang hindi ko pa alam. After 14 days pa, guys. Okay, so hi guys, pauwi na kami. Tapos na yung ano namin, check up. Hindi na kami kumain. Diretso na lang kami sa bahay kasi yung result ng sa yung health insurance, yung binayaran ko bago ako pa-check up, ay kinuha namin yung resibo doon pa ibibigay para ibalik nila yung gastos. Okay naman sa awa ng Diyos, endoscopy, nakakatakot. Kasi sabi nila minsan may mga namamatay dahil ligaya ay may pinatulog, hindi na nagising. Pero nakasan na lang ng loob, guys. Sabihin natin, kahit nakaupo tayo natutulog, pwedeng diretso. Kasi hiram lang naman natin ang buhay. Kahit gusto pa natin mabuhay, kung kailangan na natin magsauli, sauli. So, yun guys, ang ikinaman na nakita na may dalawang bato, gallstone, so tinanggal. Marami kasi yung gallstone, guys, tapos hindi natatanggal. Pwede kung saan-saan sumiksi, like ng gallstone ng ate ko doon sa may abdo. Nahirapan na. Tapos sabi niya, sumasakit yung tagiliran. Kaya kapag gusto niyang agapan, punta sila sa hospital. Doon tuloy nagkaroon ng komplikasyon. Pinasok nila yung endoscopy doon sa bunganga niya. Tapos hindi na tinanggal na nila. Nagkasyon siguro yung lubot. Pagtanggal nila 2 hours kasi tanggal nila, lumubo na yung siya. Iwan ko kung 2 weeks lang siya sa hospital. Natuluyan na siya doon. Sakit man, pero hindi natin alam sisihin yung maling desisyon o yung doktor o yung acceptance na lang, mahala na lang siguro. Kaya dati, way back 2020, pa-check up na ako ng ganito kasi kailangan ng kumpanya 3, tanggal nila ang 2, kaya yun din ang iniisip ko. Siguro masyadong siksik yung isa, hindi nila nakuha kasi malalim. Sabi niya may na ano kami natanggal, yung isa naiwan, hindi pa naman ano, pero pag may time ko ulit, at least after how many years, balik ka. Dahil kung bakit ako nagpa-endoscope, guys, matitigas yung tayo ko kasi mahilig ako sa karne at saka bihira na inom ng tubig kasi sa kwesa ang hirap pumunta doon sa CR. Ayun. Tapos pero dati na ako may hemorrhoids. Ayan. Tapos medyo pinisil ko, tapos masakit, minsan tumatay ka, nadudugo, lalo na pag matigas yung tayo. Sabi ko, high time ko na magpa-opera. So pumunta kami sa hospital. Sabi ko, ang purpose namin hindi naman sa tiyan, yung sa hemorrhoids. Tapos yung sa hemorrhoids, check ako, pinatuwad ako, check niya, okay naman daw, hindi naman
stage 1 and 2. Kasi pag yung stage 1 and 2, pwede pa hanggapan. Pag 3 and 4, mahirap na. Yung pinsan ko kasi sa Pilipinas, sumasakit yung tiyan niya. Paramihan nga sa atin, kapag sumasakit yung tiyan, iniisip lang natin, baka ulcer, kaya binibili natin gamot sa ulcer. Pero iba pa rin pag ma-check ng gano'n, endoscopy, malalaman nila kung cancerous na siya. At least pwede pang uminom ng gamot para mag-heal. Pero kung napabayaan, kaya maganda guys kung magpapacheck up tayo. Siyempre, minsan hindi rin natin i-blame kasi hindi naman piso lang ang bayan, mahal din, di ba? Buti na lang, marami silang benefits din dito sa amin, ng mga foreigner, pag-asawa ka sa center, pwede nilang ibigay yung gastos mo, ibabalik nila, mauna ko munang maggastos, tapos sa kanila ibalik yung basta may katibayan na resibo. Yun ang maganda. Masyado mo lang din pinasikaso ang mga foreigner at saka ano dito. Kasi konti nga sila ng population. At saka anong tawag na napapakinabangan din nila naman. Masipag kasi ang mga foreigner kasi ang habol lang natin. Hanap lang ng pera. Ba't arte-arte ang iniisip mo yung kalakihan ng sahod. Kasi kung pupunta tayo dyan sa atin, konti lang yung pwedeng pagpilian ng trabaho, lalo na kung matanda na, tinda-tinda ka na lang. Dito kasi, at least hanggang 60, hanggang kaya mo pa, kung mayroon pang trabaho sa ano, yun, hanggang 65. Kaya, thank you very much din sa kumuha sa atin, kahit pa paano, 50 plus na tayo, 50 wala na, nakakapaghanap pa tayo ng kunting pera pang gusto sa ating mga pangangailangan. So, yun ang endoscopy. Simula alas 7 ng umaga ay kagabi, hindi na kumain, uminom na ng 14 tablets. Ayan, may time na minumituto, pag umupo mo, tataas mo lang yung pantalon mo, lalabas na naman. Pero tubig, yan, hanggang sa kanina 1:30 bago ako i-check, ano na siya, malinis na, ano yung tao. Kaya salamat sa Diyos, sana nasa mabuti tayong kalagayan. Salamat din sa asawa ko at nag-holiday rin. Nag-holiday kaming dalawa, inatid niya ako. Kaya minsan nakuha natin yung mga tao nun, bato-bato na yung dahil sa pagkain, lalo na pag mahilig tayo sa mga kung sa kanila mahilig sila sa spicy, kasi mahilig sa maalat, bagoong, ganyan. Pero mainam din talaga ng maraming pag may ganito na tulad ko na may ang tawag nun, hemorrhoids, dapat maraming tubig tapos gulay isda. Pero duda ko yung pag ano ng tiyan ko kasi dati yung pagkahapti-hapti niya, parang effect ng gamot kasi yung gamot ko sa high blood pinalitan nila kasi tumaas yung sakit ng ulo ko noon so pinalitan nila at saka yung miligram. Tapos sabi ng doktor, dinagdagan niya lang pampa-regulate ng blood para hindi mag-stuck. Tapos pinalitan niya ulit, try ko itong 1 month. So balik ako bukas kung anong sasabihin. Kasi sabi niya, bawal daw ng anghang, maasim. Eh, parang gusto ko rin ng maasim,
sakit. Pero at least hindi naman sinabi na cancerous, na hindi naman sinabing operahan. Ingat pa rin sa pagkain. Tsaka ang sinabing balik after 2 years, 4 years, sana okay pa tayo na may trabaho pa. Ma-check up ulit.